Praise God! Magandang gabi sa inyong lahat. At nandito tayong muli sa live stream ng Jesus the Anointed One Dagupan. And I believe kayo na mga nanonood ngayon, saan naman kayong lugar nandoon, kayo ay iniingatan ng Diyos. Okay, ngayong gabi na ito mga kapatid ay pag-usapan natin yung how to become positive in times of hardship. Karamihan po sa atin ngayon, palagay ko ay nahihirapan tayo sa ating sitwasyon ngayon kasi imagine po ninyo hindi tayo makalabas. Kumbaga, hindi tayo makagawa ng mga bagay na gusto nating gawin. Hindi natin mapuntahan yung mga lugar na gusto nating puntahan. Some of us, hindi makapag-business, hindi makapagtrabaho. Talagang wala tayong mga source of income. We are experiencing difficulties and hardship ngayon. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po tayo ang nakakaranas ng ganitong situation. Buong mundo ay nakakaranas ng hirap, ng pagtitiis, at nakakaranas po ng mga pinagdadaanan din natin ngayon. Hindi lamang tayo, kundi buong mundo ang nakakaranas ng ganitong kalagayan. Pero bagamat pare-parehas tayo ng nararanasan sa ngayon, pero hindi pare-parehas po yung ating paraan ng pagharap sa ganitong sitwasyon. Bagamat tayo nakakaranas ng ganitong pandemic, pero hindi po lahat ay pare-parehas ng paraan ng pagharap sa ganitong sitwasyon. Meron nga pong isang doktor sa France. Nung malaman niya na siya ay positive sa COVID-19. Alam niyo po ang ginawa niya? Ang ginawa niya nung malaman niya siya po ay positive sa COVID, ay nag-suicide. Hindi pa niya inintay na yung COVID na lang ang kumuha sa kanya. Nagpakamatay siya. Yun ang way ng kanyang pagharap sa ganitong problema. Sa Italy naman, isa pong nurse na siya po ay na-diagnose na positive din siya sa COVID. At alam niyo po ang ginawa niya nung malaman niya na siya pala ay positive, nag-suicide din. Ganito po nila hinaharap yung ganitong situation. Sa Pilipinas, mga tao nagrarally. Mga tao po nagagalit sa presidente. Ang iba ay nanggugulo, inaaway ang pulis. At saka po yung nagbabantay sa checkpoint. Grabe. Sa US naman, pinag-aawayan ang toilet paper. Pinag-aawayan nila yung tissue paper. Iba-iba ang pagharap ng tao sa ganitong sitwasyon. Bagamat parehas lang po yung mga dinadaanan natin ngayon, pero hindi tayo pare-parehas ng pamamaraan. As a Christian or as a believer, as a followers of Christ, paano po ba natin haharapin tong ganitong sitwasyon? Tayong lahat na ng mga nakakilala na sa Panginoon, how can we face this hardship, this situation victoriously, na iba sa paraan ng pagharap ng mga taong hindi kumikilala pa sa ating Panginoon. Pag-usapan po natin ang buhay po ni Apostol Pablo. So kukuhanin natin yung ating pag-aaral ngayon sa kasaysayan po ni Apostol Pablo. At ito po ay makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 12 to 13. Babasahin ko po muna sa Tagalog. At sabi niya po dito, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, kabisado natin po yung verse na yan. Sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 12 to 13, I have learned to be content whatever the circumstances. Palagay ko, kaya inaalaw ng Panginoon sa atin yung ganiyang mga sitwasyon dahil maraming bagay na gustong ituro sa atin si Lord. Inaalis tayo ng Panginoon sa ating comfort zone para ma-stretch ang ating pananampalataya at para ma-mold tayo to become a better person. So, sabi po ni Paul, sa kanya pong sinulat,
Sabi niya, I have learned to be content whatever the circumstances. Ano po ba ang pinagdadaanan ninyong circumstances ngayon? God want us to be content whatever circumstances. Sabi po ni Paul, I know what it is to be in need, and I know what it is have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whatever well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. At maganda yung verse 13 na sinabi niya. Palagay ko ang iba sa inyo, favorite verse po ito. Sabi po, I can do all things through Him, through Christ, who strengthens me. Pag pinag-aralan ninyo po, mga kapatid, ang buhay ni Apostol Pablo, noong pong siya ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang pangalan pa po niya noon Saulo or si Saul. Siya po ay miyembro ng grupo ng mga Pariseyo. Siya isa pong Pariseyo. At ito pong si Pablo ay galit na galit sa mga followers ni Jesus. Pagka po nakakakita siya at nakakabalita ng mga nag-share ng gospel about Jesus, kanya po itong kinakaladkad at kanya po itong sinasaktan at binabato at ipinapapatay, pinakukulong niya. Isa na po sa mga sinaktan niya at pinapatay niya ay si Esteban. At pinapahirapan yung mga followers ni Jesus noon. Hanggang sa siya po ay kumuha ng permit sa mga kinauukulan. Nung po siya ipapunta po sa daang Damasco, nung pupunta po siya sa Damasco, ay biglang nag-appear sa kanya si Lord. At doon ay inaresto siya ng Panginoon at nagpakilala ang Diyos sa kanya. At sa oras pong iyon, nahulog siya sa kanyang kabayo at siya po ay bigla pong nabulag at nagsalita ang Panginoon sa kanya. Kasi nagpakita si Lord sa kanya na bilang nakakasilaw na liwanag at nagsalita si Lord, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino po kayo, Panginoon? At yung po yung time na si Paul ay naging Paul, na bago po ang kanyang buhay. Nakilala niya si Lord at ginamit po si Ananias para siya po ay ipag-pray at siya po ay muling makakita. At dito, sa nangyaring ito, mga kapatid, nabaligtad po. Si Paul ay na-born again. At yung kanyang mga pangit na ugali ay nabago. Naging isang bagong nilalang siya. Kaya nga sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. So tinetestify ni Paul yung nangyari sa kanya noon at saka yung kasalukuyan na buhay niya na dati ginugulo niya ang church, dati sinasaktan niya yung mga born again Christian, pero nung makilala niya si Jesus, siya ay naging isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay nabago na. Pero noong pong siya ay ma-born again, at maging followers na ni Jesus, ang dami pong pinagdaanan po ni Pablo na mga hirap. At pag pinag-aralan niyo po yung mga pinagdaanan ni Pablo, wala po sa kalingkingan pa, o wala sa kalingkingan noong mga pinagdadaanan nating hirap ngayon. Maaaring ang hirap lamang natin ngayon na pinagdadaanan na mahirap na sitwasyon, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapamalengke, o hindi tayo makabili, o wala tayong pera, o wala tayong rasyon, o wala tayong load. Yan po ang mga difficulties na pinagdadaanan natin, o wala tayong bagong damit, o wala tayong bagong sapatos. Parang napakalaking problema na natin. O wala tayong magandang bahay, o wala tayong magandang cellphone. Parang napakalaking issue na sa atin. No? Parang ang bigat-bigat na ng ating problema. Pero si Paul, mga kapatid, grabe po nung problema na kanyang pinagdaanan. Pero sa pinagdaanan ni Paul na yon ay hindi po siya sumuko, bago siya po ay nagpatuloy sa ating Panginoon. At sabi nga niya, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ito po ay makikita niyo doon sa 2 Corinthians chapter 11 to 23. Babasahin ko po sa inyo. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na mabingit sa kamatayan.
Na grabe. Si Paul po ay ilang beses na nabilanggo, hinagupit. At ano pa, siya po ay nabingit ang kanyang buhay sa kamatayan. At 5 times, sabi po ng 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 27, sabi niya, makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Imagine, 39 na palo na 5 beses na pinalo siya ng 39 times. At sabi pa doon, 3 ulit kong naranasan na hagupitin ng mga Romano. At minsan, binato ako at maikatlo akong naranasan ang barkong sinasakyan ay mawasak at maghapot magdamag akong palutang-lutang sa dagat. So grabe po yung naranasan ni Paul. Siya po ay 5 times na hinagupit ng 39. 3 beses po siyang hinagupit naman ng mga Roman soldier. Ay grabe po ang mga Roman soldier, mga kapatid, pag nagpahirap. Siyang humangayan ay sadista. 3 beses po na nakaranas siya noon. At 3 beses ding nawasak yung kanyang barko. At siya po ay palutang-lutang sa dagat ng maghapon at magdamag. At hindi lamang po yon sa malimit niyang paglalakbay. Ang sabi po ni Paul, ako ay nasuong sa iba't ibang panganib. Sa mga tulisan, sa mga kapwa Hudyo, sa mga hintil, talagang siya po ay laging pinagbabantaan, lagi pong sinasaktan. Talagang physical po yun. At sabi niya, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, ang malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, inaw ngunit walang maisuot. Oh, grabe, ano? Ang naranasan po pala ni Pablo ay sobrang hirap. Maaring kayo po ay tayong lahat dito nagrereklamo na sa sitwasyon natin. Ang hirap na ba? Kailan pa matatapos ito? Ang nangyayari sa ating buhay na ito. Hindi na natin kaya. Masyado na tayong naboboard sa ating sitwasyon. Yung naranasan po ni Paul ay wala pa po sa kalingkingan ng ating pong naranasan. Pamula siguro nung tayo ay maborn again, na-persecute lang tayo ng konti. Pero hindi katulad po ng naranasan ni Apostol Pablo. Grabe po, talagang nanganib ang kanyang buhay. At nung pong siya ay nasa Asia Minor, sinabi po niya doon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Ang sabi po niya, mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Nung nasa Asia, si Paul at nagmimisyon, grabe nakaranas daw po siya ng kapighatian. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. So, dumating po pala sa point ni Paul na talagang hindi na nila alam kung sila ay mabubuhay pa ba o mamamatay na. Ang sabi sa verse 9, akala namin dumating na yung oras, ngunit nangyari iyon upang hindi kami manalig sa aming lakas, kundi sa Diyos. Kaya pala inalaw ng Panginoon na mangyari ang mga negatibong bagay na hindi natin gustong mangyari ay upang hindi tayo magtiwala sa sarili nating lakas, kundi upang magtiwala tayo lamang sa kakayahan ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Paul, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko ang magutom, ang may pera, walang pera, ang may makain o tsaka ang walang makain. At hindi lang yon, si Paul din po ay nagkasakit. Nung pong siya ay nasa Galatia, pag binasa niyo po yung Galatians chapter 4 verse 13, nagkasakit din po siya, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit si Paul ay believer na ni Jesus, kita po ninyo, meron siyang healing ministry, so siya din po ay nagkasakit din, tinamaan din po siya ng malaria. Wala pa ho sigurong vaccine noong araw. So, ibig sabihin, kahit ikay pastor na, kahit ikaw ay reverend o anumang katayuan mo, ay hindi po tayo exempted sa mga sakit. Kaya kailangan po tayo na maging matalino at marunong. So, we must be as wise as serpent. Maging matalino tayo kagaya ni Jesus. Nung si Jesus pinapatalo ni Satanas, hindi siya tumalon. Hindi niya sinubok ang Diyos. Kaya sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Merong part sa Amerika, mga pastor, mga leader ng simbahan, nakakalungkot. Pumanaw po yung iba dahil
hindi nila iningatan ang kanilang sarili. Bagamat mahirap itong ating sitwasyon, we need to stay in our home. Inaalis tayo ni Lord sa ating comfort zone. Tayo ay tinuturuan ng Diyos na sumunod sa ating pamahalaan. Tayo ay tinuturuan ng Diyos na magtiis. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon na mag-spend ng time sa Kanya. Maraming itinuturo sa atin ang Diyos. Kung atin lamang pong i-discover kung ano yung itinuturo ng Diyos sa ating panahon, ay matututo tayo at malalaman natin kung ano yung gustong ituro ng Diyos. Ang sabi po ni Paul, doon sa Philippians chapter 4, verse 12, ang sabi niya, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan sa buhay. Imagine, lahat pala dinaanan ni Paul. So, ang purpose ni Lord, kaya pala pinapadaan ang isang lingkod niya sa mga hardship, sa mga testing, sa mga trials, ay para matuto. Gusto ng Diyos na bawat isa sa atin ay matuto. At tayo ay ma-develop yung ating karakter. Para tayo i-mold ni God doon sa mga trials na yon. Sabi doon, naranasan ni Paul ang mabusog, naranasan ni Paul ang magutom, ang mga nagana. Paano niya napagwagian? Paano niya napagtagumpayan yung mga yon? Paano niya na-overcome yung gutom, yung hirap, yung lamig na yon? Bakit si Apostol Pablo ay hindi nag-backslide? Tayo po minsan, pagka tayo ay may hinihingi sa Diyos na panalangin at hindi po tinugon, minsan parang nagtatampo na agad tayo sa Panginoon. Ba't kaya hindi ako pinakikinggan ni Lord? Minsan, ang dami na natin mga questions kay God. Kapag ka po tayo may mga pagsubok, yung iba, ayaw nang umattend sa church. Yung iba, ayaw nang maglingkod, ayaw nang mag-serve, ayaw nang magpagamit, ayaw nang mag-share ng Word of God, ayaw nang humayo. Nakaranas tayo ng mga persecution. Pero si Paul, ang sabi ng Biblia, 5 times siyang hinagupit ng mga Hudyo, ng 39 na hagupit, na latay, at 3 times naman siyang hinagupit ng mga Romano. Pero ang mapapansin po natin kay Paul, hindi siya nag-give up, hindi siya nag-backslide. Tuloy pa rin siya sa kanyang paglilingkod. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga kabigatan, kahirapan o mga pagtitiis, tuloy lang tayo. Sapagkat merong reward na naghihintay sa iyo doon sa dulo. Merong naghihintay na pagpapala sa bawat isa atin kung tayo ay magpapatuloy. Kaya sabi ni Paul, nagpapatuloy ako sa tiyak na hangganan. Iniiwanan ko yung aking nakaraan at ako'y nagpapatuloy tungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo. So, ibig sabihin, yung lahat ng nagpapatuloy, sila'y makakatanggap ng mga gantimpala mula sa ating Panginoon. Now, dito po sa statement ni Paul, mga kapatid, makikita natin, Paul remained positive in times of hardship. Sa passage niya na ito, sabi niya, I can do all things through Christ who give me strength. Bagamat si Paul, ang dami niyang mga negatibo na pinagdadaanan sa buhay niya, but Paul remained positive in the midst of his difficulties, hardship, and negative situation. Sa mga negatibong nangyayari sa buhay niya, ay naging positibo pa rin siya at meron siyang right perspective kung kaya siya po ay naging isa pong overcomer. Yan sabi nga niya we are victorious. Tayo ay matagumpay. At bakit nagtagumpay si Apostol Pablo? Meron po tayong makikita ditong 4 na mga mahalagang bagay. How to face our situation, our hardship, and trials victoriously. Sapagkat hindi po lahat nagtatagumpay. Ang iba po nagkukwit na. Ang iba umaayaw na. But how Paul overcame his situation. At tayo rin, mga kapatid, paano natin ma-overcome itong ganitong situation? Ang lungkot, ang pagka-bored, ang mga persecution, paano po natin ito mapagwawagian, mga kapatid? So, sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who strengthened me. So, dito, mga kapatid, we can see that this statement includes 4 positive things. Yung pong, I can do all things through Him who strengthens me,
includes 4 positive things. Kung bakit po si Paul ay nanatiling positibo at siya'y naging matatag sa gitna ng mga negative situation na kanya pong kinakaharap. Atin pong tingnan yung pong Philippians 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13, kabisado natin, sabi niya, I can do all things through Him who strengthens me. Ang sabi ni Paul, I can. When we say I can, it is a positive thinking. I can. I can is a positive thinking. Dito natin makikita na si Paul na-develop sa kanya yung positibong kaisipan. Marami pong mga tao na masyado po silang negatibo. Kapag ka po meron silang mga challenges, lagi pong naiisip at lagi pong sa pananaw ng tao ay hindi ko ito kaya. Sabi ni Paul, I can. Sabi naman natin, I cannot. But Paul says, I can. Sinasabi ko po sa lahat ng nanonood, you can. Dapat magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Hindi niya sinabi na I can't or I cannot. Ang sabi ni Paul, I can. It means, Paul has a positive thinking sa pagharap doon sa mga negatibong sitwasyon na nangyayari sa kanya. Kapag ka po may nangyayari sa inyong mga pangit na bagay, ano po ang unang pumapasok sa inyo? Hindi nyo kaya o kaya ninyo? Si Paul po mismo ang nagsabi na walang pagsubok. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas para mapagtagumpayan yun. You can. Ilagay mo sa iyong isip, you can. Magkaroon ka ng positive thinking. You can. That is positive thinking. When you say, I can, yan ho ay positive thinking. Magkaroon tayo lagi ng positibong kaisipan. Minsan, kapag ka po tayo ay sinasabihan na, uy, mag-memorize ka naman ng verse. Sabi ni Pastor, Pastor, I can't. Kasi meron na akong Alzheimer. Sabi po ng mga magulang sa anak, anak, kumuha ka ng kurso na 4 years. Mag-doktor ka. Mami, Daddy, I can't. Hindi ko kaya. Alam niyo po mga kapatid, dapat po ay maging positibo tayo na kaya ninyo. You can. Yan po ang ilagay natin. Instead na I can't, sabihin natin I can. Sabi ni Paul, I can. That is positive thinking. Pangalawa, sabi niya, I can do. I can do. Ibig sabihin po, yan ay positive action. Sabihin natin, positive action. I can do. I can do. Ito po ay positive action. Marami po, kapag ka may mga pagsubok na dumarating sa kanila, buhay, ang ginagawa po ay hindi po maganda. Bakit? Because negative thinking produces a negative action. Kapag ka po mali ang ating iniisip at negatibo ang nasa isip natin, tiyak negatibo din ang ating gagawin. Yung pong mga kapatid ni David, noong pong si Goliath ay naghahamon, pati po si Saul, hindi po sila humarap kay Goliath. Bakit po? Sapagkat iniisip po nila, si Goliath po ay malaki, si Goliath po ay champion, si Goliath po ay marami ng pinatay, kaya hindi po nila nilabanan. Samantala pong si David, ano ang dinivelop niya sa isip niya? Dinivelop niya sa isip niya kung papaanong siyang iningatan ng Panginoon sa mga leon at oso, ay iingatan din siya ng Panginoon dun sa higanting yon. Makikita natin, dahil sa siya ay merong positibong kaisipan, yun po ay nag-produce ng positibong pagkilos. Kaya ko, pupunta ako, gagawin ko. I can do. Hindi lang niya inisip, kundi ginawa pa niya.
Ang pangatlo, ang sabi niya, I can do. I can, it means positive thinking. I can do positive action. I can do all things positive faith. Ang sabi po niya, I can do all things. Hindi po sinabi ni Paul na I can do something or I can do little thing. I can do small thing. Ito lang kasi ang kaya ko. Sabi niya, I can do all things. That is positive faith. Pag sinabing I can do all things, ito po ay positive faith. Sabi po ni David kay King Saul, ako po ang lalaban. Ano po ang sabi ni Saul kay David? Hindi mo siya kaya. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya, mahusay naman dirigma. Pero ang sabi ni David kay King Saul, kaya ko po siyang labanan. Marami na po akong oso na napatay. Mapapatay ko din yung higanting yan. Grabe po mga kapatid, yung pananampalataya ng isang taong may positibong kaisipan at may positibong gawa at positibo ang kanyang pananampalataya, mapapabagsak ko po yan. Hindi lamang po leon ang aking pababagsakin. Hindi lamang po oso ang aking pababagsakin. Pati ang higanting yan ay kaya ko pong pabagsakin. That is positive faith. Maaring tayo na nandirito ngayon, meron kang anak na pinag-aaral. Sabi ng iyong anak, Mami, Daddy, kukuha ko ng 4-year course. Anong meron ka? Positive faith? O positive thinker ka ba? O negative thinker? At negatibo ang iyong faith. Hindi mo kaya. Tayo mahirap lamang. Walang doktor sa ating pamilya, walang engineer. Kaya tambay ka na lang. Pero ang tao pong may pananampalataya, ganito po palagi. Meron tayong malaking Diyos na siyang tutulong sa atin. Kagaya po sinabi ni David, ang Diyos na nag-ingat sa akin, sa mga leon at oso, ang Diyos din yan ang mag-iingat sa akin sa higanting iyan. Mapapatumba ko din po yan. Mapapatay ko po yan. And that is positive faith. At ang pang-apat na makikita natin sa statement ni Paul, I can, that is positive thinking. I can do, that is positive action. I can do all things, that is positive faith. All things, ibig sabihin ay walang imposible, lahat kaya. Through Christ who strengthened me. Through Him who strengthens me. That is a positive power. So, kinakailangan po natin ng positive thinking, positive action, positive faith, and positive power. Who is the source of your power? Saan ang gagaling ang lakas mo? Saan ang gagaling ang iyong kakayahan para ikaw ay makapagtrabaho, para ikaw ay magtagumpay, para ikaw ay manalo sa labanan, sa mga pagsubok at problema. Yung iba sa inom, yung iba sa vitamins. Saan po ninyo kinukuha ang inyong lakas? Si Paul, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi niya, I can do all things through Christ. Christ is the source of His power. Now, without Christ, hindi niya kaya lahat na pagtagumpayan yung mga pagsubok na yon na pinagdaanan niya sa buhay. Doon sa John chapter 15, verse 5, you can do nothing. Apart from me, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kaya kung ikaw ilalayo sa Panginoon, saan ka pa kukuha ng lakas? Saan ka pa kukuha ng strength? Kung sa panahong ito, magbabackslide ka pa, tatalikod ka pa, pagtatampo ka pa sa Diyos, saan ka pa pupunta? Noong pong si Jesus ay nangangaral sa John chapter 6, verse 66, marami nang nag-alisan at ayaw nang sumunod sa Panginoon. Nagtanong din po naman si Jesus sa kanyang mga alagad na 12. Sabi po niya, kayo, aalis din ba kayo? Tatalikod din ba kayo? Ang sabi po ni Pedro, Lord, saan pa kami pupunta? Ay nasa iyo na ang pagkagkaing nagbibigay buhay. Kung tatalikod ka pa, lalayo ka pa sa Panginoon, saan ka pa pupunta? Wala ka ng ibang pupuntahan. Sa Diyos na lang. Kaya nga sabi ng Biblia yamang alam ninyong ganito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay ay italaga na ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Talagang ibigay mo na ang iyong sarili, ibigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 11 and 12. So, dapat po nating italaga na yung ating sarili sa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundong ito,
Ang importante, ang ating pong buhay ay itinalaga na natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, you can do all things through Christ who gives you strength. Kaya ang Panginoon po ang ating source ng strength. Kagaya sinabi ko po kanina, yung doktor, nalaman niya siya ay na-positive sa COVID, nagpakamatay. Bakit? Sapagkat hindi niya nakikilala ang Panginoon. Yung isang nurse, na positive din sa COVID, nag-suicide din. Bakit? Sapagkat hindi po nila kasi nakikilala si Lord. Yung pong iba dito sa atin, sa Pilipinas, dahil po sa sitwasyon na ito, nag-rally, nagalit sa gobyerno, at yung iba nagwala, nag-create ng gulo. Bakit ganon? Naninisi ng pamahalaan. Kasi po, hindi nila nakikilala si Lord. So, kaya tayo na nakakakilala sa Panginoon at saka yung iba na hindi nakakakilala sa Panginoon ay pare-parehas lamang po ng nararanasan. Pero magkakaiba ng paraan tayo ng pagharap. Sila, ang inilalagay nila sa Facebook nila, puro mga negatibo at kung ano-ano ang kanilang mga sinasabing negative against the government, against other people. Normal lang yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po sila kasi nakakakilala kay Lord. Pero ikaw na nanonood ngayon, kung nakikilala mo ang Panginoon, dapat hindi ka na nila katulad. The way kang mag-react, the way kang humarap sa sitwasyon na ito, the way kang umasta, the way kang mag-behave. Paano ka ba mag-behave sa ganitong hardship, sa ganitong sitwasyon? Katulad ka rin ba ng mga nagrarally? Katulad ka ba din ng mga naninisi sa gobyerno? O katulad ka ba din ng iba na nagagalit sa barangay? O nagagalit sa DSWD? O naninisi dahil hanggang ngayon wala ka pang relief na natatanggap kahit isang butil na bigas? Sabi nga ni Paul, naranasan kong magutom, naranasan kong maghikhouse, naranasan kong maghirap. Ang may damit, walang damit. Sabi niya, natutunan ko na tayuan at tindigan ang lahat ng bagay. Magagawa ko ang lahat dahil sa tulong ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi niya sinisi ang ibang tao, hindi niya sinisi ang gobyerno, hindi niya sinisi ang Diyos. Bagkus ay hinarap niya ito ng mayroong positibong kaisipan, positibong pagkilos, positibong pananampalataya, at positibong kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay galing sa Diyos. Ang lakas niya ay galing sa Panginoon. Kaya kung meron man tayong pinagdadaan ng hirap, o meron man tayong pinagdadaan ng mga pagtitiis, sinasabi ko po sa inyo, iiwanan ko yung Romans chapter 8, verse 18. Kayo po ba ay may pinagtitiisan ngayon? Kaunting tiis lang. At meron daw extension ng lockdown. Nako, grabe, nakaka-board na ho dito sa bahay natin. Pero, ito po ang iiwanan ko sa inyo, sabi ni Paul. Sa Romans chapter 8 verse 18. Sabi niya, our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 8 verse 18, our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sabi ni Paul, ang pagtitiis daw po natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Yun daw pong pagtitiis na ating pong nararanasan ngayon ay hindi maikukumpara sa kagalakang darating sa atin, sa ating hinaharap. Kaya kaunting tiis lang mga kapatid. Ang mahalaga, malayo tayo sa sakit. Ang mahalaga ay kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. We must remain positive in times of hardship. Dahil ang Panginoon ay hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Just trust in the Lord. You can do all things through Christ who gives us strength. Sama-sama tayong manalangin at magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay merong magandang inihanda para sa mga taong umiibig sa Kanya. So manalangin tayo at hingin natin sa Diyos yung kalakasan na tinanggap ni Apostol Pablo, yun din yung kalakasan na tatanggapin natin. So let us pray. Father, we thank you so much
Because we know and we believe na patuloy mo kaming iniingatan at patuloy mo kaming sinasamahan. Ikaw ang nangako sa iyong salita na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, Panginoon, hindi kami matatakot dahil kami ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ay nangako sa iyong salita, Lord, na kami ay nasa iyong mga kamay at walang sino mang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. At kung paanong iniingatan mo yung mga ibon at hindi mo hinahayaang mahulog sa lupa, ganon din ang mga nagmamahal sa iyo ay iingatan mo at hindi mo pababayaan na mapahamak. Salamat po at patuloy mo pong i-release sa kanila ang inyong pag-iingat at ang inyong paggabay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.